Hi mga ka-traders and financialistas, in this video, this is the quick version of my tutorial ng weighted average cost of capital, the computation and calculation of it. Kumbaga, ito nga lang yung short, no, or quick version kasi may ginawa akong isang video na ang haba, no, wala pang mga inputs na to, inisa-isa natin. Pero sa video na to, kumbaga may mga inputs na ipapaliwanag na lang natin kung paano natin ito nakuha at na-compute, and definitely the interpretation of percentage ng WACC, no? Ano bang mas maganda, mas mataas or mas mababa na percentage, no? Kaya naman, kung gusto mo malaman 'yon, ay panoorin mo ng buo ang video na ito dahil marami kang matututunan. Okay? Pero bago natin simulan muna ito, ano nga ba, no? Sino nga ba si Estudyante Trader? O ako po 'yon, no? Christian G. Azucena, also known as the Estudyante Trader. We are doing content such as finance, business, and economics, and other youth empowerment contents, no? Para tayo ay makatulong, maka-inspire sa mga kabataan na mag-aral ng maigi, mag-aral ng finance and investments para umunlad tayong bawat Pilipino. Okay? So, yun po ang goal natin. Kaya naman, mag-subscribe ka na, mag-like ka na, i-share mo na tong video dahil alam ko, marami rin matututo na mga tao dito sa mga contents natin. Okay? So without further ado, simulan na po natin ito, no? Ang WACC po ay nanggaling po yan doon sa tinatawag natin na capital structure. Kasi nga, yung mga assets natin, it is being financed either by debt or utang or kaya naman equity o yung sarili nating pera or by the shareholders equity. So meaning, yan po yung dalawang sources of capital na pinanggagalingan. Kaya nga ang tawag, 'di ba? Weighted average cost of capital. So, ngayon, sa cost of capital po, ito rin ay ginagamit bilang discount rate or discount factor. Halimbawa po nito sa discounted cash flow sa DCF, no? Ito yung ginagamit mostly na discount rate or discount factor, okay? So ngayon sa video na ito may mga inputs na nga tayo, ipapaliwanag ko na lang kung paano siya kunin, paano siya computein, okay? So unang-una po diyan muna, no, before natin himay-himayin ito isa-isa. Ano ba yung mga main or mga key factors or key components ng WACC or weighted average cost of capital? Ito nga po yung tinatawag natin na cost of debt, effective tax rate, cost of equity, weight of debt, and weight of equity. So, tuturo ko po yan, no, kung paano siya nakuha. Sinasabi ko lamang na ito yung mga talagang kailangan nating makuha muna bago natin makompute yung WACC. Okay? So, dito, simulan na po natin muna yan dito sa cost of debt. Pero bago yon, ang reference natin dito na company is yung URC, Universal Robina Corporation. Okay, retail company yan dito sa Pilipinas. Okay po? So, cost of debt, no? Paano ba natin nakuha itong 3.10%? Okay? 3.1%. Nakuha po yan by dividing the interest expense to the total debt of the company. So, meaning, kailangan mo na i-add mo itong dalawang ito. Short term plus long term debt, makukuha mo yung total debt, and then you divide it, I mean, the interest expense, you divide it with the total debt. Okay, yan pa lang mga references natin. Makikita nyo yan sa mga financial statements, no? Nakapublicize naman yan. So, ibig sabihin, makikita nyo naman yan sa kanilang mga financial statements or financial records po. Okay, so meaning, you divide 781 million pesos divided by 25.22 billion pesos, yan po ay 3.10%. Meaning, ang cost of debt po natin ay 3.10%. Okay, so sana po nakakasunod, no? Ngayon, paano naman po nakuha itong 1 parenthesis 1 minus tax rate? So, syempre, kailangan muna natin makuha yung tax rate, no? Paano ba natin nakukuha yung tax rate? Yan po ay kailangan natin kunin yung income tax expense na 3 billion pesos. You divide it with the income before tax or EBT, 17.85 billion pesos. So meaning, ang effective tax rate niya kapag ka-divide mo yan ay 16.81%. So that is the tax rate. Now,
with the cost of debt, no? Pagsasamahin mo lang 'yan or may ima-minus ka diyan. So ganito, no? 3.10% times parenthesis 1, ito po, no? 1 minus 16.81%. Ang lalabas na po diyan ay 2.58%. Okay, ito po 'yun, no? Actually, ayan 'yun, no? Nasa baba. Naka auto-formulated ko na kasi yan kanina, no? Sinetup ko. So, meaning, 3.10 times 1 minus the tax rate, ang kakalabasan po niyan ay 2.58%. Okay, so sana po nakakasunod, no? Nahanap lang po yan sa mga financial statements except pala dito sa CAPM or dito sa cost of equity kasi yan po ay market data or market information, no? Yung risk-free rate of return. Okay, so at least nakuha na natin itong effective tax rate at yung cost of debt. Okay po, so nasa kalahati na tayo. So dito naman po sa baba, no, yung cost of equity, ito pong banda dito, this is also known as CAPM or Capital Asset Pricing Model. Okay, kailangan po natin dyan itong tatlo na to. Risk-free rate of return, beta ng stock na ina-analyze mo, and then the average market return. Usually the index or uh, the benchmark. Alright? So, dito po sa risk-free rate of return, yan po ay nakuha lamang natin sa Google, no? But this is the 10-year bond yield. Meaning risk-free rate of return, this is the 10-year bond na uh, bond ng gobyerno, no, na kung saan risk-free, no, walang risk. So this is 6.93%. And the beta of the stock, meaning ito ba ay mas volatile or mas riskier or lower risk kaysa sa benchmark? So kapag ka yan ay 1, sabay lang sila ng market gumagalaw. Kapag ka less than 1, mas less volatile. O meaning 0.59, halos doble na mas less risk kaysa sa PSEI. So yun ang pinagkuhanan natin yan, no? O let's say mas mataas sa 1, ibig sabihin mas volatile or mas riskier kaysa sa benchmark. And then the market return, ito po ay 8%, meaning this is the 10-year, no, assumption ko dito, this is the 10-year average return of the PSEI or ang ating index. Since URC, kabilang siya sa PSEI or dito sa ating local market. So kapag kinumpute natin yan, paano kinukompute? Risk-free rate of return or 6.93% plus beta, no, 0.59, open parenthesis, times yon times, open parenthesis, market return, minus risk-free rate of return. So, ibig sabihin, parang ganito po, no? Risk-free rate plus beta, and then times market premium. Okay, the market premium, this is the difference between the market return and the risk-free rate of return. Okay? So, ang kakalabasan po niyan ng cost of equity kapag sinunod niyo yung formula ay 7.56 for the cost of equity. Okay? So, yan na po yun, no? Cost of equity. Malapit na tayo. Dito naman po sa weight of debt and weight of equity, paano naman po yan nako-compute? Last part na ito. Ang weight of debt po and equity, yan po ay magdedepende sa tinatawag natin na dalawang ito, no? Total debt na na-compute natin kanina at sa market cap, market capitalization ng company. So, ang total debt kanina, kung makikita po ninyo, pag pinag-add nyo itong short-term and long-term debt, ito po yan, 25.22 billion pesos. Ang market cap naman po ay 238.84 billion pesos. Ngayon, pag tinotal nyo yan, 264.06 billion pesos. Ngayon, paano na nga po nako-compute itong weight of debt and equity? Mako-compute nyo po yan by dividing the total debt sa total po dito. No? Pagka, 'di ba, pag-add nyo muna total debt plus market cap, may total dito. Ngayon, mako-compute nyo po yung percentage na to na 9.55 by dividing the 25.22 billion pesos by
264.06 billion pesos. So that is 9.55% ng debt, no? Ibig sabihin mababa. Kasi yung weight of equity naman po, ibig sabihin it is usually or it is mostly being financed by equity rather than debt, no? Kung makikita ninyo, 90% ang equity kaysa sa debt, no? So 90.45% yun yung equals kapag ka dinivide ito. Okay? Yung market cap and then the total. Ngayon, paano naman po nako-compute yung WACC? Ito na, nasa huling part na tayo. Na-compute na natin yung cost of debt, yung tax rate, cost of equity, weight of debt, and weight of equity. Medyo mabilis ba, no? So, i-backward nyo na lang yung video kung hindi nyo magets para medyo shortened lang ito. Actually, medyo mahaba na nga eh. Okay, last part na po ito. So, paano na-compute yung WACC? Ito na nga yung WACC na 7.09%. Paano po na-compute yan, no? Yan na nga po yung mga key factors na tinitignan natin kanina, no? Ito na po. Sana po masundan nyo maigi, no? Ita-times natin, no? Open parenthesis, cost of debt times weight of debt. No, times nyo po yun. 2.58% times 9.55% and then plus. Okay? Tignan nyo po dito, no? Tignan nyo po dito. 2.58% times 9.55% plus, open parenthesis, cost of equity, 7.56% times weight of equity, 90.45%. Okay, parang pinag-add nyo lang yung mga weight nun, di ba? Ito, tungkol sa debt, no? Weight of debt, cost of debt, times nyo yun. And then, cost of equity times weight of equity times nyo rin yun. Ipag-add nyo yung kinalabasan nun dalawa. Okay po? O, which is, ang kinalabasan na po nun ay 7.09%. Okay? Tinimes natin once again, cost of debt times weight of debt plus cost of equity times weight of equity. Naka-open parenthesis po yun. Ayan po, makikita ninyo, naka-open parenthesis. So, ngayon, ang end game, nakakalabasan natin na number dito, 7.09%. So, syempre, kung ano man may mabago dito sa tax rate, may mabago sa cost of equity, may mabago sa weight of debt or weight of equity, mababago na rin po yung output natin dito na WACC. Okay, yung 7.09%. Kaya sensitive po yan, no, sa mga input, sa mga numbers. So ngayon, ano na nga ba ang ibig sabihin nitong 7% na ito? This is the minimum required rate of return of an investment or a company. Meaning na yan ang kumbaga pinaka-minimum. Halimbawa, mag-i-invest sila sa isang project or sa isang mag-i-invest ka sa isang stock. Ganyan dapat yung babalik sa iyo or more. Kasi kapag ka ang tinatawag natin na investment, no, 6% lang, ibig sabihin nito hindi dapat kasi yan ang minimum eh. Pwede nyo rin gamitin yan as a discount rate, discount factor. Okay? So, yan ay ginagamit sa tinatawag natin na discounted cash flow and sa mga net present value. So, ginagamit po yung weighted average cost of capital. No? Meaning, kapag ka ang investment na ibabalik sa'yo, 5%, 6%, hindi maganda. Bakit? Kasi ito dapat, no? Kapag ka naman 8%, 10% or more, okay yung investment na yon. Okay? So, yan po ang short pa nga short tutorial ng weighted average cost of capital, no? So, kaya yun lamang po, no? Magagamit natin ito actually sa DCF, no? Which is yun na ang next nating gagawin. Okay? So, may full tutorial ulit nun at may short tutorial like this. Okay? So, like, share, and subscribe, no? Comment naman kayo kung nakatulong ito, especially sa mga accountants dyan, o kaya naman po sa mga accounting students, rather, sa mga financial management students, sa mga traders, sa mga investor, kasi it is a significant role for us to value a company para malaman natin yung performance ng stock niya that might affect the stock performance in the future rather.
Okay, so this is the Estudyante Trader. See you on my next vlog.